Meron pa nga isang senador, eh. Hmm, ang gustong gawing state witness, eh, kung sino pa yung isa sa parang pinakamataas o pinakamalala ang ginawang kasalanan, 'di ba? At kasama ay naku. O eto pakinggan niyo ho ito, si Senator Tito Soto ho o Senate President Tito Soto. Kumbaga parang ang dating sa'kin may sinasabihan siya na pa-epal na lang yang mga yan. Na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang media, ano silbi nun eh? Yan yung ano, eh, yan yung press conference sa tingin ko nila Marcoleta, eh. Yung mga press conference nila na alam mo yun, na tipo bang ang gusto lang nilang makuha, eh, atensyon ng media, ipakalap sa Pilipino, yun na yun. 'Di ba? Eto may ituturo kami si Martin Romualdez, pointing, 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 ganito, ganyan. Pero wala naman po talagang mga ano, ebidensya. Yan sila Amy Marcos yan, eh. 'Di ba? Pang-media, anong silbi niyan? Oh, pang-media lang. Oh, tuloy. Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Mhm. Which is yun naman talaga ang nakikita natin sa mga yan, mga bossing. Panggugulo lang. At alam natin na ang estilo nila, eh, siraan ng siraan yung mga kalaban nila sa politika. Ang pinakamasaklap diyan, si Manang Amy Marcos. Gumawa ng istorya, masiraan lang yung kapatid niya. 'Di ho ba? Masiraan lang yung kapatid niya. At eto, isingit ko na din ho 'to mga boss chief amo, sir, 'no? Si Lebiste, nagbabanta. Walang kwenta si Marcoleta, uy, eh, ang grado naman daw niyan Ma'am Remy Nopiel, ang grado naman niyan sa mga lawyer, eh, ano naman talaga kumbaga, sabi ano ano daw, lowest rank. Pero eto, puntahan natin si Lebiste at pakinggan natin yung banta ni Lebiste, mga bossing. Maraming mga nakikiusap na tumahimik ako tungkol dito at titigil na rin ang mga atake sa akin. Pero, nasa kanila kung gusto nila na tuloy-tuloy ako. Dali, yan yung palabas ni Lebiste, mga boss chief amo, sir. 'No? Dahil sa Cabral Files, kaya may mga umaatake sa kanya. Dahil sa Cabral Files, kaya merong eto, yung pati yung Department of Energy ay pinagmumulta siya ng 24 billion. Sa pagkakaintindi ko, mga kababayan, sa lahat ng ito, 'no, pakinggan natin yung Department of Energy, Secretary Garin, ano sabi? 2019 pa lang namin, 2019 pa lang pinapadala na namin si Lebiste ng notice. Yun ho, mga kababayan. Kumbaga 2019 pa lang alam nila na hindi nagpa-function at alam nila na hindi ginagampanan ni Lebiste yung kung ano yung naipangako para doon. Ngayon, yung Cabral Files, natiyempuhan na lang nila yan, eh. Nakahanap na lang sila ng tiyempo diyan, eh. Yun yung pagkakaintindi ko po. Nakahanap ng tiyempo na makisali doon sa mga isyung ganito, and then after, sige palabasin natin para magmukha kang hero. Para yung matagal ng notice sa'yo ng Department of Energy, eh, matakpan. Kasi ako ramdam na nila na iba yung Duterte administration at iba itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, na lahat itinatama sa administrasyon at tatamaan siya kapagka, um, hindi siya nag-ingay. So ang nakikita ko dito, panapalbutas ay hindi panapalbutas, pambalandra, pangharang para hindi marinig ng taong bayan yung problema niya dun sa solar niya. Hmm, kaya ingay-ingay niya, "Oh, Lebiste file, Lebiste file. Cabral files, Cabral files." Araw-araw pagbabanta ho. Para daw doon sa mga nakikinig sa social media.
na maglabas ng impormasyon at baka ang mga kasama nila ay matatamaan. Pero kung ako ay pumili, personally, nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to... Pero sandali lang ho, mga bossing. Ito aaminin ko sa inyo. Yung nakita ko doon sa Cabral Files, listahan ng mga proyekto eh. Ano po? Listahan ng mga proyekto. Lahat po ba yon? Eh sinasabi niya na ghost project lahat yon? Or wala lang, listahan ng mga proyekto. Pero kailangan pang hanapin, hagilapin kung sino doon yung mga lumabag sa batas o gumawa ng mga substandard na mga project. Parang nakikita ko lahat yun proyekto, no, ng DPWH. Yun lang. 'Di ba? Pero kailangan pang isa-isahin yung tipo bang, "Oh, eto 'pag inilabas ko 'tong mga files na 'to, eto ang listahan nung mga tao na, um, humiling ng proyekto o gumawa ng proyekto pero lahat ng ginawa, eh, puro mga substandard." Eh, parang mix lang din po yun, parang kabuuan ng mga proyekto lahat yun, eh, 'no? Masama yung pangalan mo dun, um, tapos naipagawa mo naman yung mismong, proyekto, walang masama. Hindi dumalo sa Blue Ribbon si Baba, Amy. May live stream ka ba mamaya, Mark? Oo, meron tayo niyo. No, mamayang gabi. Mamayang gabi dito sa side namin sa Estados Unidos at bukas ng umaga 10:00 diyan po sa Pilipinas ang live natin. Remy Nofiel ng Cereza Force, baka may command ang nanay ni Promil Kid. May balak daw tumakbong senador sa 2028 kaya nagpapasikat si Crying Lebiste. Posible din, pero mas ang tinitingnan ko dito, eh, para ma-cover yung, problema niya doon sa solar. Others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako... Sandali, ito nga may problema ka nga, eh, 'di ba? Kaya nga meron siya yung inano na 24 billion na